para sa tawag ng pagsamba. O Yahweh, huwag mo sana akong layuan. Ako ay tulungan at agad ay saklolohan. Mga bansa sa lupa kay Yahweh magsisibaling. Lahat ng mga lahi maaalala siya at sasambahin. Kay Yahweh nauukol ang pamamahala. Naghahari siya sa lahat ng mga bansa. Para sa awit ng pagsamba, awitin po natin ang Worship the King. Tayong lahat po ay manalangin. Panginoon, patuloy ka po naming pinapupurihan at pinasasalamatan para sa magandang araw na ito na pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Patuloy nga po namin itinataas ang aming buhay, ang aming pagsamba sa araw na ito. Patuloy nyo nga po kaming ingatan sa aming pang-araw-araw na gawain sa aming mga buhay. Ingatan nyo po kami at ilayo sa anumang kapahamakan at anumang karamdaman. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Sa mga kasama pa po namin na papunta pa lamang po sa inyong bahay-sambahan, ingatan niyo po sila. Naway ihanda niyo po ang aming puso't kaluluwa upang maintindihan po namin ang mensahe na magmumula sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Pwede po bang itian ninyo yung inyong mga katabi ngayong umaga? May bago po bang mukha ngayong umaga? Amen. Tayo pong lahat na nandito sa church ay galing sa iba't ibang age level. Pero sa spirit, iisa tayo ng age. Amen? Sino na po atang magpuri sa Panginoon? Sabi niya, as long as I'm living, I have a reason to praise the Lord.
nagwo-worship sa Lord, sa sobrang greatness ng Panginoon, yung mga bato, yung magsisigaw ng kadakilaan ng ating Panginoon. Sabi ng susunod na awit, alam niyo po ba yung theme ng Mayak Sunday ngayon? Perseverance. Perseverance. At pag naisip ko, yung word na perseverance, ang naisip ko agad yung difficulty. Kasi napakadaling i-pursue ng isang bagay kapag walang obstacle. Pero as I go through sa journey bilang isang Kristiyano, hindi po madali. In fact, bilang Kristiyano, minsan mas marami pang bumabato sa'yo. Mas maraming problems, mas maraming obstacles. Pero alam niyo po yung kaibahan natin, meron tayong Diyos. And we have that hope na kahit anong pagdaanan natin, hindi tayo nag-iisa. And I remember, dun sa story ng footprints, sabi niya, Lord, how come during difficult times of my life, I only see one set of footprints? Sabi ni Lord, anak, it was then that I carried you. It was then that I carried you. Alam niyo po, yung future natin laging unknown yan. Pero one thing is true. One thing is sure. The Lord is faithful. The Lord is good. The Lord will never leave us. And His promises are true. Ilang thousands of generations na napatunayan yan. And the same God na nag-promise kay Abraham that He would bless him, is the same God making this covenant to you. To go and follow Him. To go and do His will. No matter what. To always choose God. To always choose to follow. And never turn back. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You call me out upon the waters.
never doubt, Lord God. And give your full trust, Panginoon. And give our full trust sa iyo, Panginoon. Sapagkat Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na pinakamabuti. Ikaw ang Diyos na able, Lord God. Thank you po. And as we continue to worship and praise you, Lord God, may the Holy Spirit continue to commune with us, to talk with us, Lord God. Bless Him who will deliver your message this morning, Lord God. And let every word be alive, Panginoon. Be alive and a living sword, Panginoon, pierces through our soul and spirit, Panginoon. Let it be a way to change our hearts, Lord God. Give us a heart of flesh, Lord God. Remove this callous heart, Lord God. Replace it with a heart of flesh, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And all this we ask and we claim in the mighty name of our Lord and Savior, our beautiful Jesus Christ. Amen and amen. Morning po sa ating lahat. Para po sa sagutang pagbasa, unang Pedro, chapter 2, verses 18 to 25. Mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo, at igalang ninyo sila hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. Sa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtitiis para sa inyo, nag-iwan siya ng inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niyang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon nanunumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Amen. Tinatawagan po ang mga bata.
Mga bata, tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na kapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang na inyong pinagkaloob sa amin sa bawat isa. Salamat po sa mga batang ito sa kanilang buhay. Salamat po sa mga batang nakaluhod sa inyong harapan. Dalangin ko po Panginoon na inyo po silang ingatan at gabayan sa araw-araw ng kanilang buhay. Gayon din po Panginoon sa kanilang pag-aaral. Bigyan niyo po sila Panginoon ng katalinuhan, ng karunungan o Lord God, sa mga ituturo sa kanila ng kanilang mga guro. Gayon din po Panginoon sa kanilang paglalaro. Dalangin ko po Panginoon na inyo po silang ingatan, ilayo sa anumang makapahamakan, at ilayo Panginoon sa anumang mga sakit karamdaman. Dinadalangin rin namin Panginoon ang mga batang merong karamdaman o Lord God. Inyo po silang hipuin na inyong mapagpalang kamay at inyo pong alisin ang anumang sakit na kanilang nararamdaman, ubo man yun Panginoon, or sipon, or lagnat. Inyo po silang pagalingin, O Lord God. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga guardian na siyang nagpo-provide, Panginoon, ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dalangin ko po ang kanilang mga trabaho at negosyo ay patuloy niyo po, Panginoon, pagpalain. Kayo po ang laging siyang mag-ingat at magabay sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samo-samong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa magandang awitin at sayaw ng ating mga bata. Patuloy na iparanas sa kanila yung pag-iingat at pagmamahal na patuloy upang magamit nila sa kanilang pag-awit, pagsayaw. Ngayon pong umaga ay may mga mahalaga lang po akong ipapagpasalamat at ipapanalangin. Pahayag at nagpapasalamat po ako kahapon sa ating mga kababaihan. Nagkaroon po sila ng retreat sa Kinaumayan sa May Botolan po. Tulay nga pong napakabuti ng Panginoon dahil almost 122 po yung dumalo sa kanilang gawain. Yun po ay pinapasalamatan po natin at pinapalakpakan sa diwa ng ating Panginoon. Ganon din po sa March 1, kami pong mga workers ay magkakaroon din po kami ng workers meeting. Isama niyo din po kami sa panalangin na maging matagumpay ang lahat ng aming paglilingkod para sa ating Panginoon. Maging ganun din po sa March 3, ito po yung pre-church conference po natin. At ganun din po sa March 6, ito po yung church conference po natin. Gaganapin po ito ng gabi, alas 6 po ng gabi. At ganoon din po, sa March 9, magkakaroon din po ili ng Zone 1, Zone 2, study season po. Ito po ay nanyayahan ko po yung mga kalalakihan o kung sino pong gusto sumama, ito po ay gaganapin sa San Narciso UMC. At ganoon din po, sa March 23, ito po yung magiging sing-out ng ating mga kababaihan. Meron po tayong napiling isang kandidato na si Nanay Banji. Suportahan po natin siya, tulungan po natin siya na upang maging maayos itong gawain na ito sa diwa ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay magsama-samang manalangin. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay buong pusong nagpapasalamat. Sapagkat sa umagang ito, binigyan mo na agad kami ng lakas. Binigyan mo na agad kami ng biyaya na nagmumula sa iyo. Nawa, O Lord, sa oras na ito, ako po ay buong lumalapit sa iyo.
Nasamahan mo po kami, puspusin mo po kami ng iyong pag-ibig, iparanas mo sa amin kung gaano ka kabuti, kung gaano ka nagmamahal sa amin, O Lord. Alam ko, Lord, na Ikaw ang laging pumapatnubay sa amin. Sa bawat isa na narito, Lord, maging ganon din, O Lord, sa mga kasama namin sa online service, O Lord, puspusin mo po kami lagi ng iyong pagpapala. Paranas mo sa amin kung gaano ka kadakila at kapangyarihan, O Lord. Maranasan ka namin na may pag-ibig at paglilingkod sa iyo, na kung sa paglilingkod na to, doon kami lagi uusbong at magbubunga ang aming pananampalataya sa iyo, O Lord. Ganon din, O Lord, sa mga gawain namin, lalong-lalo na po, O Lord, sa darating na church conference, O Lord. Sa iyo ko po ito ilinalapit na may pagpapakumbaba at may pananampalataya, O Lord. Nawa, O Lord, sa dakong ito, iparanas mo kung gaano kakabuti at maging maayos ang lahat ng gawain namin, O Lord. Sapagkat Ikaw ay Diyos na buhay na nag-iingat at nagpaparanas sa bawat isa ng kabutihan. Ganon din, O Lord, sa aming mga kasama sa pananampalataya, ingatan mo po sila sa pagparito sa iyong pananambahan upang maranasan nila ang iyong pagpapala at pagmamahal. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa Biblia. Sa Lumang Tipan, Genesis chapter 17 verses 1 to 7. At nang si Abram ay may 99 na taon, ay nagpakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam. At nagpatira pa si Abram at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, Tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay sumasa iyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa, at hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham, ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong anakin at gagalingin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi. Pagkamatay mo sa buong kalahian nila na tibang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. Para po sa pangalawang pagbasa sa bagong tipan, tayo tumayo sa Galatia chapter 6 verse 9. At huwag tayong
mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangangahimagod. Pagpalain tayo sa pagkabasa sa Biblia. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word is spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It
I've seen not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. With my soul, it is well. It is well with my soul. And Lord, there's the day when the finish shall be sight. The clouds may roll back as a scroll. The drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong umagang ito ay ipinagdiriwang po natin ang Mayap Sunday. Kaya po sa mga Mayap Sunday, pwede mo po bang palakpakan po natin ang buhay nila sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Sige po. Bago po ako mag-umpisa ay gusto ko pong basahin yung binasa po kanina sa Galatia chapter 6 verse 9. Sabi niya po dito, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay mag-aani tayo kung hindi tayo manghihina. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Iparanas mo sa amin kung gaano ka kapangyarihan at iparanas mo sa amin yung pagpapala na higit pa sa aming inasahan. Nawa, O Lord, sa dakong ito, ikaw po ang makita tanging bibig at lalabas sa aking bibig, ikaw lang ang lumabas, O Lord, na nagmumula sa iyo. Dalangin ko, O Lord, naway maging kalakasan namin ito sa araw-araw na buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayong umaga po, ang ating pong tema ay pinamagatang kong huwag sumuko. Maghintay sa pagpapala ng ating Panginoon. Marahil po sa atin, bilang isang Kristiyano, marami tayong mga pagsubok. Di ba po? Minsan sa buhay natin, mas nauuna yung sumusuko tayo. Mas nauuna yung humihina yung ating loob o pananampalataya natin sa Panginoon. Pero, sa kabilang dako na nakakaranas man tayo ng paghihina o anumang problema, sinasabi po dito sa ating pag-aaralan, sabi niya po, huwag tayong sumuko.
tumingala at magtiwala at mabuhay na kasama natin ang ating Panginoon. May mga bagay tayong sinasabi sa atin na minsan tayo ay hirap na. Kapag nakikita natin na tayo ay walang bunga, lahat ng pinagpapagura natin. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang sumuko. Umasa tayo sa Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kapangyarihan. Sa panahon po ngayon, at kahit noon pa man, nararanasan na natin yung mga paghamon sa buhay, mga challenges. Ako po bilang isang pananampalataya, marami akong karanasan. Alam niyo po, sa tuwing darating yung birthday ko, isa po itong patotoo sa buhay ko. Ito po, birthday ko po sa March 5. Pero, isa po ito na hindi ko nakakalimutan. Sapagkat, itong March 5 na to, bago ito dumating, yung birthday kong ito, may isang karanasan ako na hindi ko makakalimutan. Ito ay, nung March 3, naranasan ko po na mawalan ako ng mahal sa buhay. Tinawagan ako ng magulang ko, halos wala akong magawa sapagkat malayo sa akin. Tanging lagi kong ginagawa yung panalangin na sinasabi na huwag tayong sumuko. Sapagkat sa panalangin ay lagi niya tayong pagpapalain. Kaya nung dumating itong challenge na to, mas tumibay yung aking pananampalataya at kumapit ako sa Panginoon na kung saan ang lahat ng challenge, ito ay isang pagsubok lamang. Tanging may katapusan, tanging may hangganan, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam sa lahat ng ating nararanasan. Kaya nung ako'y nakaranas ng ganong pagsubok, sinabi ko sa aking sarili, ikaw na po ang bahala, Panginoon. Sa'yo ko na po ibinibigay ang aking ina. Tayo, marami tayo mga pagsubok, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Di ba po? Sa mga kabataan, minsan, mga kabataan sa ngayon, sa panahon ngayon, hirap na hirap tayo bilang isang magulang. Paano ba natin pasunodin yung ating mga anak? Pero bilang isang mananampalataya, nananatili tayong matibay. Nananatili tayong naglilingkod, nananatili tayong nagmamahal, at nananatili nating tinatanggap yung mabuti na salita ng ating Panginoon, na kung saan ay laging ito na nagiging lakas natin sa ating pananampalataya. Sabi po sa Galatians 6-9 ay ipinapakita kung saan tayo tinawag upang luwalhatiin ng Diyos sa ating buhay. Upang luwalhatiin ng Diyos sa kanyang simbahan. At nawa, luwalhatiin ng lahat ang Diyos sa komunidad na ito upang dalhin ang iba kay Kristo. Kaya sinasabi ko po sa inyo, huwag po tayong sumuko. Humingi at mabuhay tayo na kasama natin ang Panginoon. Ngayong umaga po, may mga ilang bagay lang po ako na gustong ibahagi sa inyo. Ang una po yung magtiwala sa Diyos. Di ba po? Dito pa lang makikita na natin kung
gaano kabuti ang Panginoon. Ang mahalaga, may pagtitiwala tayo na isuko natin ang lahat sa Kanya. Kapag tayo sa ganitong sitwasyon ay hindi na nakakaranas tayo ng hindi maganda, madalas nakakaramdam tayo ng pagkalito at kadalas ay may pagdududa sa kakayanan ng ating Panginoon. Nagtataka tayo kung paano niya pinahihintulutan ang mga pangyayaring ito. O kaya, siya ba talaga ang may kontrol ng lahat ng bagay dito sa lupa? Tingnan po natin sa Galatia 6:9. Gusto ko pong saliksikin natin ng maigi kung saan ito patungkol. Sabi niya po, ang una, kung ano ang paggawa ng mabuti. Pangalawa, bakit maaaring mapagod ang isang tao sa paggawa ng mabuti? Ang pangatlo, ang pangako para sa mga hindi nawalan ng puso. All of this will help us understand why we shouldn't give up, but that we should look up to God and live up the God's calling. Ano ba yung ginagawang mabuti? Or what is doing good bilang isang mananampalataya? Kaya sa oras na to, sabay-sabay nating pag-isipan ano ang magandang ginagawa ng Panginoon para sa atin. Dito po sa kwento, itinuro ni Pablo ang tekstong ito sa mga simbahan sa Galatia ay makita natin na ang paggawa ng mabuti na binabanggit ni Pablo ay ang ginagawa ng mga mananampalataya. Tayo yon bilang isang mananampalataya. At ang paggawa ng mabuti ay gawain nasa harap natin bilang isang simbahan na nagtitiwala sa Diyos. Kaya ano ang ginagawa nitong mabuti bilang mga mananampalataya? Bilang isang simbahan, hindi ba bahagi ng paggawa ng mabuti ay ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos? Sa tingin ko po, ito ang tiyak na hinikayat ni Pablo kay Timothy sa 2 Timothy verse 4-2, kung saan sinabi niya, preach the word, be ready in season and out of the season. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Ipangaral mo ang salita, maging handa sa panahon, at wala sa panahon, kumbinsihin ka, sawayin mo, humimo ka ng buong pagpapahinuhod at pagtuturo sa salita ng Panginoon. Sinasabi din ni Apostol Pablo, ang pagtuturo ng salita ay tiyak na masayang gawain ng simbahan. Ito ay gawain ng naming mga pastor. Ito ay gawain ng ating tapat at masipag na guro sa Sunday School. Mga leaders ng church, ito ay tiyak na gumagawa ng kabutihan na naaayon sa ating Panginoon. Ngunit, dapat ding mayroong katibayan ng ating pagmamahal sa mga tao sa paraan ng ating pamumuhay na kasama nila. Pagmamahal sa mga tao kung nasaan sila, kung ano sila. Tiyak na ayaw nating manatili sila sa kanilang kalagayan. Ngunit ang gawain ng Diyos sa buhay ng ating mga pinaglilingkuran ay isang pagbabagong gawain. Siya ang gagawa ng pagbabago sa buhay natin.
Dapat tayong magturo at magmahal at hayaan ng Diyos na gawin ang kanyang pagbabagong na nagbumula sa Kanya. At iyon ay tiyak na gumagawa ng mabuti. Ako po, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa mga mayap natin. Bagamat nakikita natin ilan lamang po sila, pero once na tinapik mong mag-lead, hindi po sila tumatanggi. Kahit busy po sila sa maraming bagay, sa mga trabaho, pamilya, kahit may mga problema pa, handa silang tumugon sa tawag ng ating Panginoon. At dito po, ako nabibilib sa kanila na committed po sila sa ating Panginoon. At may mga mayap tayong nagtuturo ng Sunday School na dati hindi pa nagagawa pero ngayon willing na po silang magturo. May nagtuturo ng Bible study or care group at naglilid ng midweek at minsan ina-assign po natin silang magsermon. Dito pa lang, gumagawa na tayo ng mabuti at makikita nating merong pagbabagong nagaganap na ginagawa ang ating Panginoong Jesucristo. At bahagi ng paggawa ng mabuti ay ang tulong na maaari nating maibigay sa isang taong nangangailangan ng pagkain at tahanan. Pero, ngunit ang mga bagay na iyon ay hindi nagtatagal. Alam niyo ba kung ano ang nagtatagal dito sa lupa? Yun yung tinapay ng buhay ng ating Panginoon. Maaari at dapat tayong magbigay ng tulong sa mga nangangailangan, ngunit ang walang kaugnayan kay Kristo ay nahaharap din sa walang hanggang pangangailangan na natutugunan lamang sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya mga kapatid, pinakamataas na pagtawag sa mga tao ng Diyos at ang kanyang simbahan ay gawin ang mabuting gawain ng paghahasik ng mga binhi ng Ebanghelyo. Pangangaral at pagtuturo at pagsasabuhay ng salita ng ating Panginoon. Pero, bakit ba maaaring napapagod ang isang tao sa paggawa ng mabuti? Isipin po natin, bakit nga ba maaaring napapagod ang isang tao sa paggawa ng mabuti? Nabanggit ko kanina na hinihimok ni Pablo si Timoteo na ipangaral ang salita ng Diyos. Dapat siyang maging handa sa lahat ng oras, pero hindi ito madali. Sinabihan si Timothy na kumbinsihin, sawayin, payuhan ng buong pagtitiis na siyang pagtitiis sa gitna ng kahirapan. Mga kapatid, ang pagtuturo at pangangaral ng salita ay tiyak na gumagawa ng mabuti ang ating Panginoon. Ito ang masayang gawain ng simbahan at ng mga may hawak ng mga responsibilidad sa pagtuturo sa ating Panginoon. Ngunit, tungkulin din nating bawat mananampalataya na maging handa sa pagtuturo sa salita ng ating Panginoon. Kasi maaari makatanggap tayo ng kritisismo o kaya maaaring kulang tayo sa suporta ng iba. Maaari tayong mahulog sa bitag ng basta-basta lang. Yung gumagawa ka pero para sa iyo ay obligasyon na lang, wala ng pasyon. O masasabing hindi na ito gawain ng pag-ibig.
or gumagawa tayo batay lang sa sarili natin. Kung ganoon mga kapatid, mawawalang saysay ang lahat ng pinagpaguran natin. Na kahit anong sikap natin, kung wala si Lord sa puso natin, hindi magiging makabuluhan or walang outcome ang ating pinaghihirapan. Walang pagbabagong nagaganap. Pero, kung tayo ay nagpapatuloy, manghikayat ng kapwa mananampalataya na nagtuturo ng mabuting salita, matyaga tayong nagbabahagi ng salita ng Diyos kasi dito naman agad-agad may bunga yan. Basta alam natin, si Lord, kung anong nasa puso mo, He will make a way. Kaya sa mga mayap diyan, sa totoo lang, marami pong mayap ang Castillejos UMC. Need lang po nating katukin, hikayatin, huwag po tayong mapagod, kumbinsin sila, kasi darating ang araw, yung ating pagpupursige, ang magkakaroon ng magandang bunga. Nais ko pong ngayon tulad ito sa isang manghahasik. Ang pag-aani, dapat mayroong paghahasik, di ba po ba? Ngunit, hindi lang yon. Ano ang ginagawa ng isang magsasaka? Tapos sa magsasaka, inihahanda muna niya ang lupa. At pagkatapos ay tinatanim niya ang binhi. Pagkatapos ay dinidiligan niya at pinapataba ang binhi. At pagkatapos ay kailangan niyang hintayin ang paglaki. At matyagang naghihintay sa paglago dahil may pangako ang Diyos. Masaganang ani at pagpapala basta magtiwala lang tayo sa Diyos na magkakaroon ng katugunan ang lahat ng ating pinaghihirapan. Tulad na lang po yung sa mga kabataan. Di ba po? Simula ng pandemic, naging struggle namin ang mga kabataan. Ilan lang ang tumutugon or madalas wala pang umaatin sa mga gawain. Nagpatuloy ang problemang ito ng ilang taon nung panahon ng pandemic. Pero hindi kami nagsawang mangumbinsi o manghikayat sa kanila hanggang sa ngayon. Pagtitiis at pagsisikap na dumadami sila ay nagkakaroon ng katugunan. Ngayon po ay unti-unting nanunumbalik ang kanilang sigla at init sa pananampalataya sa ating Panginoon. Nais ko rin pong ibahagi ang karanasan ni Abraham at si Sarah. Tulad na lang po ni Sarah sa Genesis chapter 17, verse 1 to 7. Alam natin ang kanilang kwento, di ba po ba? Sa mahabang panahon na sila ay magkasama, tumunda na sila, ngunit di pa rin sila nawawala ng pag-asa. Nag-hope pa rin sila na bibiyayaan sila ng ating Panginoong Hesus ng isang anak. Hanggang sa dumating ang panahon na siya ay 99 na taon na. Nagpakita sa kanyang Diyos at siya ay nakipagtipan kay Abram. At that time, nagkaroon ng covenant between God and Abram. Sinabing siya ay tatawaging ama ng lahat ng bansa. At yung kanyang pangalan ay pinalitang Abraham,
which means father of all nation. At si Sarah ay tatawaging ina ng mga bansa that time. Siya rin po ay 90 years old na tatawaging Sarah at ipinanganak niya si Isaac sa ganoong edad. So, sa mga may edad dyan, wag po tayong mawala ng pag-asa na magkaroon ng isang anak. Di ba po? Kami rin po, bilang isang lingkod nyo, naghahangad pa rin po kami na magkaroon kami ng baby na mula sa Diyos. Si Sarah nga, 90 years old. Si Abraham, 90 years old, hindi sila nawala ng pag-asa. Tayo pa kaya na nandito sa lupa at naglilingkod na buhay? Kaya, wag po tayo mawalan ng pag-asa. Darating yung time na yon, sa takdang panahon, na alam natin, yun ay mula sa ating Panginoon. Ang nais ko pong ipahatid dito, yung salitang perseverance at paghihintay ng matagal. Hamakin po ilang taon na si Abraham at si Sarah, pero nanalangin sila. Di sila nawala ng pag-asa. Andun pa rin yung salitang our heart. Yung salitang trust in the Lord with all your mind, with all your soul, and with all our heart. Hindi sila sumuko. Bagkus ginawa pa sila ng ama at ina ng buong bansa. Ito yung napakagandang pangako ng Diyos sa lahat na nagtitiis, naghihintay, at nagtitiwala sa Diyos. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Alam ng Diyos kung ano ang mabuti para sa ating lahat. Sa pangalawa po, yung sa pagiging lingkod ng Diyos. Ito po, isa po ito sa pinakamagandang aklat na nabasa ko tungkol sa paglilingkod sa Diyos bilang isang tagasunod at mananampalataya sa ating Panginoon. May isa pong may kwento po ako na may isang magsasaka ay na may pananampalataya na ang kanyang inihasik sa bini ay aani ng 1,000 beses sa masaganang pananim. At iyon ang pangakong makikita natin sa teksto na ating binasa kanina. Isang pangako para sa mga taong hangad ay mabuti na nagmumula sa ating Panginoon. Ito ang pangako para sa mga hindi sumusuko. Una po sabi niya po sa Galatia, chapter 6 to 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay mag-aani tayo kung hindi tayo manghihina. Kapag ang mga bagay ay mahirap, tandaan po natin, nandyan ang Diyos na gagabay sa atin. Huwag lang tayong magsawa kasi at the end of the day, makikita natin ang magandang bunga ng ating pinaghihirapan. Huwag tayong magsawang maglingkod kasi may magandang plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi po sa 1 Corinto chapter 15 verse 58, kaya't mga minamahal kong kapatid, kayo'y maging matatag, hindi matitinag, laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Sa pagkaalam ng mga iyong pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa ating Panginoon. Halimbawa na lang po dito, sa pagtakbo. Alam natin, sa daraanan natin, maraming mga balakid, di ba po ba? May mga batong malalaki, baku-bakong daan, may mga bubog, pero kung ang goal mo ay marating ang finish line, huwag kang huminto, mga kapatid.
Kahit pagod ka na, huwag kang sumuko kasi may goal ka na marating yung finish line. Kasi kung huminto ka, paano ka magwawagi? Nawala na yung goal mo, bumitaw ka, di talo na tayo. Ganon din sa pananampalataya natin. Pag inunahan tayo ng panghihina, pagkapagod, mga negative thoughts, o doubt, o etc., nawawalang kabuluhan ang lahat ng pagsisikap natin. Gusto ko pong nakita natin na itong hangarin din at pag-asa ni Paul na hindi masasayang ang kanyang pagpapagal. Sabi niya po sa Pilipos chapter 2 verse 16, nang hawakang mahigpit ang salita ng buhay upang ako'y magalak sa araw ni Kristo na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan o nagtrabaho ng walang kabuluhan. Ito ay isang mabuting gawain na ibinigay sa simbahan. Ibinigay sa atin ng Diyos. Ang mabuting gawain ay ginagawa mo para sa ating Panginoon. Ngayon ay maaaring nakakapagod at nahihirapan, ngunit huwag tayong sumuko. Tumingala sa Diyos at tumupad sa Kanyang tungkulin. Na doon natin, mararanasan natin yung biyaya na pag-ani. Huwag po tayong sumuko. Magasik ng binhi, magpatuloy. Magpatuloy sa paggawa ng mabuting gawain. Hindi ka naglilingkod sa mga tao, kundi naglilingkod tayo sa Hari at yun yung ating Panginoon. Gaya din po sa sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto chapter 3 verse 6. Tayo ang nagtanim, tayo ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapala sa atin. Kaya tayo bilang isang lingkod, pinaladala tayo ng Diyos upang itanim ang binhi, magkaroon ng pag-aani sa kanyang panahon. Ang Diyos ang magbibigay ng paglaki. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay may pinagdadaanan, napapagod, alalahanin natin ang kanyang pangako. Lagi nating tatandaan yung Galatia chapter 6 to 9. Sabi niya po, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay mag-aani tayo kung hindi tayo manghihina. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Para po sa paghahandog, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang biyaya sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo.
Aming Ama, aming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon nito. Salamat o Diyos sa iyong mga salita na kung saan ay nagiging gabay namin at nagiging pagpapala sa bawat isa. Salamat o Diyos sa kaloob na to, maging ganun sa mga nagbigay ng iyong mga anak, maging ganun din o Lord sa online worship na kasama namin ng mga nagbibigay. Salamat po sa kanila. Ikaw na nga po ang magbalik ng masaganang pagpapala na nagmumula sa iyo. At iparanas mo sa amin lagi kung gaano kabuti at pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang I Trust in God. Ako'y akbayan kahit saan lupa o sa langit man. Ano man ang pangyarihan, ako ay kanyang alalayan. Umaasa ako'y akbayan, tiwala ko sa kanya'y matibay. Kaluluwa ko'y iingatan ng aking Ama sa kalangitan. Kung ang maya sa gitna ng parang kanyang lubos na binabantayan, lalong higit akong mahal, naiingatan sa kagipitan. Umaasa ako'y akbayan, tiwala ko sa kanya'y matibay. Kaluluwa ko'y iingatan ng aking Ama sa kalangitan. Kung ang milyo ay pinararamtan ng maganda at iba't ibang kulay, ako'y walang alinlangan. Ang Ama sa aking magbibigay. Umaasa ako'y akbayan, tiwala ko sa kanya'y matibay. Kaluluwa ko'y iingatan ng aking Ama sa kalangitan. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat. Narito po kami nagsasama-sama upang pasalamatan ka, papurihan ka kung gaano ka kapagpala sa amin. Salamat o Diyos sa umagang ito na kung saan kami ay nakatanggap ng iyong salita. Nawa o Lord, itong salita mo ay
maging daluyan ng iyong pagpapala upang magamit namin sa iyo sa paglilingkod, O Lord. Salamat, O Diyos, sa iyong mga anak na patuloy nagtitiwala sa iyo, na patuloy naglilingkod sa iyo, lalong-lalo na, O Lord, sa iyong mga anak nandito sa harapan. Patuloy ko po silang ilinalapit sa iyo yung kanilang mga personal na prayer. Ikaw na nga po ang magbalik ng masagana at pagpapala nagmumula sa iyo. Paranas mo sa amin kung gaano ka kabuti, O Lord. At doon kami, O Lord, magtitiwala sa iyo. Dahil alam namin, ang salita mo ay nagiging patnubay namin at nagiging lakas namin. At ganun din, O Lord, sa aming paghiwalay, nawa, O Lord, maranasan namin yung pag-iingat mo. Kung gaano mo pinaranas yung pag-iingat mo na makarating kami dito sa inyong simbahan, ganun mo rin kami ingatan sa aming pag-uwi. At maging ganun din, O Lord, sa mga nakakaranas ng anumang karamdaman sa aming mga kapatid, patuloy ko po silang linalapit sa iyo. Galingin mo po sila, bigyan mo po sila ng sapat na kalakasan upang magamit at manatili kami maglingkod na may isang Diyos na buhay na nagmamahal, nag-iingat sa amin. Salamat sa pagpapala at pag-iingat mo po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Diyos ako Ay magtitiwala, kahirapan man sa walhati o sa puna, siya sa aking magpapala. Umaasa ako'y akbayan, tiwala ko sa Kanya'y matibay. Kaluluwa ko'y ingatan ng aking Ama sa kalangitan. Nawa, ang Panginoon ang siyang kumupkop sa bawat isa sa atin, paranas yung pagpapala na nagmumula sa Kanya at maranasan ang pag-iingat at pagpapala na walang hanggan nagmumula sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. May God's blessings surround you each day as you trust Him and walk in His way. May His presence within guard and keep you from sin. Go in peace, go in joy, go in love, go in peace, go in joy, go in love. Praise God. Tapos na po ang ating pananambanahan. Umayo po tayo na kasama natin ang Panginoon sa diwa ng ating pananampalataya.
Ayan, good morning po sa ating lahat. Happy Sunday po and happy Mayap Sunday. Salamat po sa floral offering natin ngayon, ang Lumidaw Caminiano family. Yung mga stewards natin, salamat kay Ate Teacher Abby, Ate Brea, and Ate Grace. Happy birthday din po sa lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan. Yan, at sa mga susunod na araw. Yan. Mga kabataan, maiwan po, meron po kayong care group. Yan, meron po dyan tinitinda. Please support po. Bumili na po kayo dyan.